Pinahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla na tuloy ang pagsisampa ng kaso laban kay Senator Rodante Marcoleta ngayong linggo. TJ Mendoza sa balitang niya. Kumbaga, uminit na sa tag-init, di ba? Sinabi ko sa inyo noon, iinit at sa tag-init. At ngayon, uulan ng kaso. Uulan ng kaso. Lunes ngayong linggo nang ipahayag yan ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla. Kasong plunder raw ang kahaharapin ni Senator Rodante Marcoleta dahil sa hindi umano nito pagdedeklara ng natanggap nitong donasyon sa kanyang Statement of Contributions and Expenditures o SOSE at maging sa kanyang Statement of Asset, Liabilities and Net Worth o SALN. Una nang humarap sa investigasyon ng COMELEC si Marcoleta pero dismiss ang reklamo dahil walang nakitang ebidensya ang poll body na lumabag ang mambabatas sa anumang probisyon ng Omnibus Election Code. Nabasura man ng COMELEC ang reklamo. Nagpatuloy naman ang Ombudsman sa hiwalay na investigasyon. Senator Marcoleta, definitely, for resolution na. We're about to file it already. Pero una nang sinabi ni Senator Rodante Marcoleta na handa itong magpa-aresto at magpakulong sa kalimang mahainan na ito ng arrest warrant. Arestuhin po nila ako. Muli po akong nagsasabi na ako po'y sasama sa kanila ng buong pagpapasako. Aminado si Ombudsman Remulla na naging headlines ito nang ipahayag sa publiko ang napipintong kaso. Hindi naman masyado. There's always pressure in this job. There's always pressure to get it right. Noong Miyerkules, sinabi ni Ombudsman na hindi ito iniutos ang investigasyon kay Marcoleta. But I never instructed anybody to conduct an investigation. It was brought up by the team and the good work was good. So I said we will find a case. At sa ikatlong araw ng kilos protesta ng iba't ibang grupo na ngayon nasa Liwasang Bonifacio, sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla na freedom of expression ito ng kaisa sa kilos protesta. Pero kahit nagpapatuloy ang panawagan ng mga ralista, tuloy pa rin ang pagsasampa ng kaso laban kay Senator Rodante Marcoleta. Nothing has changed. We will find it. Isa rin sa panawagan ng ilang grupo na nagkikilos protesta ay ang pananagutan ng matataas na opisyal ng gobyerno na sangkot sa usapin ng flood control scandal. May gumugulong ng pag-aandar yan ang Ombudsman na gagamitin ng mga pahayag ng 8 sa 18 Maleta Boys. Well, the investigators seem to find those narration of facts as it relates to the money being delivered to the former speaker and to Zaldi categorical and consistent. As to those facts, Cause of delay raw ang hindi pagpirma ng mga Maleta Boys sa kanilang affidavit. Bago kasi mapirmahan ng mga salaysay ng mga dating bodyguards, kinakailangan munang reviewin ito ng kanilang abogado na si Attorney Levy Baligod. I don't want to speculate as to what is going on behind on their end, no? But as to us, we just want to get the job done. That I think the public should know na there are so many of these hiccups that happen. Ang gusto lang namin, maisulong na namin yung kaso. Matatanda ang pumunta ang mga dating bodyguards sa Ombudsman para mag-execute ng kanilang mga affidavit. TJ Mendoza para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat.